Magandang Pilipinas! At may makakausap po tayo sa linya ng telepono. Congratulate natin to ng todo-todo. Dahil parang malaki ang epekto kung sakali nagkaroon ng aberya o problema sa website ng Comelec. Kahit naman app, yun din ang pinupuntahan. Kailangan mahusay ang website. Nasa linya po natin ang spokesperson po ng Department of Information and Communications Technology, DICT, si ASEC Renato Aboy Paraiso. ASEC, magandang araw. Magandang umaga po, Sir Dennis, sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig, taga-subaybay. Sa ngalan nun ni Sec. Henry Aguda, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sa lahat ng mga kay Secretary, sa inyo dyan, ASEC, sa lahat ng mga bumubuo ng DICT, ko-congratulate ko muna kayo dahil sa napaka-successful na eleksyon. Teka muna, wala pa tayong palakpakan na natin. Ayan, okay. Very good. Very good. Okay, congratulations sa ASEC dahil napakalaking responsibilidad ho ito, yung protektahan yung website ng Comelec. Naku, Sir Dennis, hindi ito magiging posible kung hindi yung lahat ng ahensya ng pamahalaan, ang Comelec, ang DICT, ang CICC, NBI, PNP, NSA, ang mga partners natin sa private sector, ang Lente, ang PPRCV, ang yung mga Comelec watchdogs natin, at iba pa yung mga platforms na nakipagtulungan din sa atin, ang Meta, Google, tsaka ang ByteDance na may hawak ng TikTok. Sir Dennis, ito ang patunay na kaya natin gawin ito basta yung digital bayanihan. Ano palakasin natin? This is a whole of society approach already. Hindi lang gobyerno, hindi lang yung whole of country, but a whole of society approach. Yun ang gusto kong ipunto doon na, ito, trabaho ng DICT ito. Tulong-tulong ito. And it's possible, ASEC. Tama po, Sir Dennis. Ito nga yung iniimbisa natin na maging proof of concept na tama at epektibo ang digital bayanihan po. Digital bayanihan. Okay, ASEC, ito, diretso ko na sa aking mga katanungan. Ilan ho ang bumisita sa website ng Comelec? Nag-start tayo, siguro sabihin natin mga malapit na ang magbigay kayo ng date siguro, ASEC, hanggang sa Mayo 12 hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi. Siguro nagsimula yung threat monitoring center natin is around soft launch, saka nag-test tayo Wednesday ng 2 weeks before, tapos nag-onboard na po ang Comelec ng Monday, 1 week before the elections. Nag-onboard ang PCO ng Friday before the elections. So from Monday hanggang 12, so May 5 to May 12, medyo konti yung bumibisita doon sa webpage ng Comelec para magsumbong at saka doon sa hotline ng CICC para magsumbong. Pero I think it's born out of naging secure yung mga kababayan natin at yung pag-monitor mismo ng CICC at saka Comelec doon sa mga fake news, deepfakes at saka mga attempts sa pag-hack, yung proactive searching, yun talaga yung naging epektibo, Sir Dennis. Kaya yung mga kababayan natin, konti na lang yung mag-report. Ilan ho ang bumisita? Sabihin natin, i-total natin hanggang kailan ba? Siguro hanggang Mayo 12 hanggang sa mag-close ho lahat ng mga presinto. Pag sinabi nyo yung bumisita, may visibility lang ako, Sir Dennis, kasi ito yung mismo hawak ko, yung Comelec Threat Center. Sabihin nyo na, from May 5 to May 12, mga less than 100 lang ho. 100 million? When you say yung nag-report ba or yung bumisita na pumunta sa Comelec website mismo? Doon yung pumunta mismo sa Comelec at inalam kung yung iba-ibang mga yung mga nag-i-inquire, humahanap ng information, lahat all in all. Ito malaki ho to, mga almost 60% of the voting population or around mga sabihin nyo na mga 50, 60, ganyan. 30 million. Mga 30 million visits. Wow. Para doon sa combined na to, yung visit finder, yung results. Ayan, combined na ho yan. Okay, yung nagtangka na i-hack yung website, ilan po yun?
Ayan yung nakakatuwa, Sir Dennis. Konti lang kasi feeling ko maganda yung pagkakalatag natin ng mga sistema at saka yung procedures at saka yung mga safeguards natin. Maraming salamat din sa mga partners natin sa media na naiparating natin na secure yung COMELEC systems natin. So, nung mga padulo na ho, konti na lang ho ang nagtangka. Siguro yung umpisa-umpisa pa, yung bago pa pumasok ang May, marami-rami pa ho to. Pero nung bandang May na, nung naipakita natin na very secure systems, very secured at saka maraming security protocols yung procedures, konti na lang ho talaga nagtangka. Mula nung nag-launch, ASEC, mga ilan yung nagtangka? May data ba kayo? Ayan, kailan natin tanungin si Attorney Rex Laudianco pagdating sa COMELEC na nung nag-launch sila. Kasi pumasok ang DICT, medyo na to padulo na to ho . Ano daw? More than 1 million. Tama ba ito? More than 1 million nung nag-try. Posible yun, ASEC. I would imagine, pag simula nung nag-launch sila. So, kasama, eto na nga to, Sir Days, kasama kami sa mga nagtangka. Kasi kayo mismo, no? Kayo mismo itetest nyo yung trabaho ninyo. Part of our VAPT testing po. So ano ba yun? SOP ba yun, ASEC? Oo, SOP yan. Yung vulnerability assessment and penetration test to see if there would be entry points for hackers. At saka, halimbawa naman, itetest din natin kung halimbawa saan magkakaroon ng possible challenges involving various factors, including yung mga human intervention po. Kasi pagka nahack yan na ASEC, pwede na nilang ibahin yung mga impormasyon na nasa loob ng website, tama? Hindi lang yung impormasyon sa website, pati yung front-facing services, ibig sabihin yung nakikita nating resulta, kahit iba do sa resulta ng mismong bilangan, para magkaroon ng confusion at saka pagdududa yung mga tao, yan, pwede rin nalang gawin. So, pati yun, binantayan natin. Just imagine, ASEC, kapag nahack yan, tapos hindi natin masyado namalayan, gaano kalaki yung implikasyon niya? Gaano kalaki ang magiging problema pag nahack yung website ng COMELEC, ASEC? Sir Dennis, naniniwala ko, isang boto lang ang mahak at madisenfranchise. Malaking epekto na ho yan sa eleksyon natin. Dahil magiging yan. Lahat questionable, ASEC, Tama ho. And every vote counts talaga sa eleksyon na to. Kailangan lahat tayo marinig. And I think that is what happened na kung ano yung totoong mandato at talagang will ng ating electorate, yan ho ang nag-reflect ngayon sa election na to. Yun. Yung bang mga nag-a-attempt na yan, namomonitor ba ninyo? Siguro, ewan ko kung magmi-meeting kayo, kayo'y mag-convene at mag-uusap-usap, malalaman nyo po kung sino yung mga nang-hack. At ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang Pilipinas, ASEC. Tama po. Mga kadalasan ho ba, saan ang gagaling yung mga hacker na yan, ASEC? Well, tama ho kayo kasi this is a borderless problem. Karamihan ng mga hacking attempts. Only because yung tingin namin yung mga sophisticated hardware na kailangan para i-hack ang ganitong system, hindi masyadong available sa Pilipinas. So, tama ho kayo. Namomonitor natin na yung ibang mga pagtatangka nanggagaling sa ibang bansa. So sa ngayon po, hindi nyo pa po alam kasi i-gather nyo pa yung data para ito-total ninyo kung ilan ang nanghahack sa atin at anong mga araw ang mabigat o kailan inumpisahan o iisang grupo ba yan o maraming grupo ba yan? Tama po, Sir Dennis. Mag-compare notes so kami ng COMELEC kasi may sarili siyang IT at the ICT may sariling IT. I believe even the OST and even yung mga private partners natin, yung mga election watchdogs natin, may mga IT rin sila and they have visibility on this one. So, i-compare notes tayo para i-collate at saka kami naman, ang ability namin talaga is ma-monitor yung mga pagtatangka ito at saka ma-map out yung mga tama yung sasabi nyo kung saan ang galing. At saka ma-map out din natin kung coordinated to. At ASEC, hanggang sa mga oras na to, as we speak now, hanggang ngayon, bantay sarado nyo yung COMELEC website? Tama po. Hanggang ngayon, up pa rin yung threat monitoring center natin. 24/7 pa rin ho yan, Sir Dennis. Maski after the proclamation sa Sabado, binabantayan nyo pa rin yan? Ang idea nga, Sir Dennis, tuloy-tuloy na to hanggang BARM election, hanggang barangay election. Yung BARM is in October.
I think the barangay elections is in December, so parang dire-diretso na ito. Oo. May itatanong ko, very sensitive ho yung itatanong ko at nasa sa inyo Sige po po. kung sasagutin ninyo o hindi. Si Chairman ba nagpamerienda na dyan sa inyo para part ng congratulations sa inyo dahil for a job well done? I'm sure ho, sa Comelec, nagpa-merienda, nagpa-lunch, nagpa-dinner na to si Com George. Ang sure ko lang ho, dito sa Threat Monitoring Center na nasa facility namin, dumaan na ho si Sec Henry, nagpa-merienda na. Yun ang sure ko. Oh. Yung pagbabantay, gano'ng karaming tao ang kailangan dito, Asek? Well, on a 24-hour shift po, siguro we have 24 tables, 2-hour shifts, so 48 po. Tapos, hindi lang Comelec website ang binabantayan nyo, di ba? May government websites pa na iba. Ahensya. For this Threat Monitoring Center po, solely dedicated to sa election systems po natin. So tama ko, hindi lang Comelec website, but yung ibang infrastructures natin related to the elections. Dapat pala kausapin natin yung mga bagong halal na congressman at ngayong Disyembre, huwag niyong babawasan ang budget ng DICT, dagdagan ninyo. Hindi ba? Marami pa tayong kailangan, Asek, di ba? At tingin ko naman sa bagong plano ni Secretary Henry Aguda na align natin kasi katulong na natin ang private sector eh. Tama. That's the beauty of having Secretary Henry na nanggaling sa PISAC eh. So talagang digital bayanihan ang approaches. So we can judiciously spend yung budget ho natin. Hindi kailangan na parang atang lang sa gobyerno lahat. Ngayon yung tulungan ng private sector, kailangan yung how can government help para naman may goal naman tayo sa dulo eh, Tama. Sir Henry. Una, yung connectivity, palakas yung infrastructure, yung palakas yung cybersecurity, and that can be done through a partnership. Yes. At saka ano ba ang importante sa mga panahon ngayon? Digital na talaga, Asek, di ba? Tama ho. Ang inaano nga namin eh. Imbis na mag-practice tayo ng strict regulation, magtulungan tayo. Oo, Diba? tama. Okay. Asek, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ at from Aliw Broadcasting Corporation. Lahat ng istasyon namin kasama RPN, Business Mirror at saka Filipino Mirror. Congratulations! Napakalaking congratulations sa buong ahensya ng DICT. Naku, maraming salamat, Sir Henry. Makakarating ho sa lahat Dennis ng po, aming makawani. Dennis Ay, Sir po. Dennis, Sir Henry, sorry. Sir Dennis, sorry. Si Sekretary na mabanggit mo. Okay, Asek, maraming salamat po at good luck. Baka kayo, hindi pa kayo natutulog. Natulog na ba kayo? Konti pa lang. Salamat. Congratulations once again, Asek. Salamat po, Sir Dennis. Spokesperson po ng Department of Information and Communications Technology, si Asek Renato Aboy. Ay, kaya naman pala, paraiso pala ito eh. Oo. Kasama ang Diyos dito. Sa pagpoprotekta ng Comelec. Matindi ang dasal nito mga to. Si Asek Renato Aboy, paraiso. Ronda Pilipinas. Sa